Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Sinugo ng Diyos si Juan upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang Diyos ang nagsugo sa atin para maging misyonero na nagpapahayag ng mabuting balita. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat nina Melvin Policarpio, Nelson and Sunny and family, Noel and Gloria Kalinindin and family, Eligia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Elijah Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tomondong and family, J.R. and Len Fabian, Divina Mendoza and family, Mr. and Mrs. Danilo Fernando and family, Raquel Gonzalez and family. Para sa mga natatanging kahilingan nina San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Gina Lindosuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Cariaga, Kathleen de la Cruz, Ana Abigail Cruz, Gary Maningas. Para sa maagang pagaling nina Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Carnindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Vencer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rufo Golinaw, Ricardo and Pete, Rita and Chodora, Portia Margarita Nicolas, Joy and Kate, Edna San Luis, Jenny Medina, Ricardo Ramos, Estelita Bonifacio, para din naman po sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Milencio Sr., Rufino, Pasita, Maria Victoria, Jason, Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Leonardo, Ignacio, Ramon, Severina, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Petronilo, Raymark, Delphine, Maria, Filemon, Luis, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Jonicia, Angelina, Vicente, Angel, Alvin, Marciana, Alfonso, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Pedrico, Sinando, Hermogenes Jr., Victor, Leonora, Pedro, Isabelita, Pedro, Honorata, Edelberto, Deogracia Sr., Deogracia Jr., Saturnino, Leona, Juliana, Christopher, at Leonardo. Sa liturhiya, ang ikatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag na Gaudete, ang ibig sabihin magalak, na mula sa antipona ng pambungad ng pagdiriwang. Ito ang dahilan kaya maaaring rosas ang kulay ng damit sa pagdiriwang. Ang Espiritu Santo ang nagtutulak sa atin ngayon sa hinaharap na may pag-asa sa nananatiling presensya ng Diyos. Ang pabilog na hugis ng Espiritu Santo ay pinakikita na ito ang naglalayag sa buong mundo, sapagkat ang Diyos ay isang misyonero. Ang Diyos din ang humirang sa simbahan para sa misyon sa pagdaigdig.
Magsitayo po tayong lahat at makiisa sa pambungad na awit. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia, pinapahayag natin ang pananabik sa pagbabalik ng Mesiyas upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Manami makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakan dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami upasalamat sa iyong kaloob. Sa pamagitan niya kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias ang kagalakan ng pagdating ng Panginoon at ang katuparan ng kanyang pangako sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang
ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagilingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayoy panahon nang iligtas ng Panginoon yung mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lingkod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lingkod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lingkod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga magugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lingkod. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan ni Apostol San Pablo ang mga taga-Tesalonika upang magalak dahil sa katapatan ng Diyos na tumawag sa kanilang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng may kapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw
at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nasugoy ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang sacerdote at Levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propeta na hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuloy ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli lang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibahin ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po nasa 3 linggo na ng Adbyento, kaya mamaya po sa panalangin, sisidihan po itong kulay pink, no? At naka-pink din po kami, pati yung altar, ano? Ba't nga ba kulay pink? Kasi dalawang violet ng 2 linggo, ngayon pink naman para maiba lang, ano? Ganun kaya yon? Hindi po, sapagkat ngayon ay 3 linggo ng Adbyento, linggo ng kagalakan, Gaudete, maggalak. Kaya nga sa panalangin, sa ating unang panalangin, ay ipusin maggalak tayo. Sapagkat ang Panginoon ay darating. Kung bibilangin po natin, 12 araw na lamang po at Pasko na. Sa susunod na next Friday, Perapisa Friday na darating, isusunod na Biyernes ay December 25 na po. Kaya nga, sa kabila ng ating mga pinagdaanan ngayong pandemic at iba't ibang mga pangyayari sa atin, nagdiriwang pa rin tayo ng Kapaskuhan sapagkat ito ang dakilang pag-ibig sa atin ng ating Diyos. Pasko, isang araw ng Pasko. Si Father ay dinalaw ng mga bata para bigyan ng regalo. Sa tuwa ni Father, sabi niya sa mga bata, huhulaan kong bigyan yung regalo sa akin sa pag-amoy nito at paghawak. Sige nga, Father, tumantuwa yung mga bata. Dumating isang batang lalaki, si Totoy, may dalang isang malaking regalo. Alam ni Father, yung magulang ni Totoy may tindahan ng dry goods. Kaya paghawak niya, at pag-amoy niya, amoy bagong damit. Alam niya, ito'y damit, maaaring pantalon at t-shirt. Tama kayo, Father. Ang galing naman ni Father. Dito ang tuwa yung mga bata. Lumapit naman yung batang babae, may hawak ng malaking kahon. Alam ni Father, yung magulang nito ay may tindahan ng sports goods naman. So pag alog niya, bola to ng basketball. Tama kayo, Father. Nako, mahusay talaga si Father. Ito na yung pangatlo. May dalang malaking kahon. Ang alam niya, yung magulang nito, may tindahan ng cake and wines. Cakes and wines, alak at cake, So, pag amoy niya, hindi naman amoy alak. Nung inalog-alog niya,
merong kumata sa ilalim. So, tinikman niya. Hindi niya malasan. Ano kaya ito? Siguro baka cake to. Mali kayo, Father. Ano to? Binuksan ni Father. Nagulat siya. Ang laman ng kahon ng regalo ay isang maliit na tuta na naihina yata at natikman pa niya ang ihi ng tuta. Regalo. Ano nga ba ang regalo sa ating ngayong Pasko? Mahalaga ba yung regalo? Opo. Pero, ano kaya ang sakripisyong ginawa para marating sa atin ang regalo ng taong nagbigay sa atin? Gano'n kaya kalaking pag-ibig ang binigay ng taong yun para mabili lamang ang regalo para sa iyo, ipakita na gano'ng kakahalaga sa Kanya. Ang Diyos kaya, anong regalo bigay sa atin? Ano o sino ang Kanyang regalo para sa atin? Walang iba, kundi ang ating Panginoong ipagdiriwang ang Kanyang kaarawan, ang Kapaskuhan, ang dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon sa kabila ng ating mga kakulangan at kahinaan. Anong sakripisyo at kalaking sakripisyo ang Kanyang binigay? Tinubos niya tayo sa ating kasalanan sa Kanyang pagkamatay sa krus. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Inalay niya ang Kanyang buktong na anak. Sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa libutan, kaya binigyan niya kayong buktong na anak upang sino mamanalig, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong Pasko, anong regalo ang ibibigay mo sa Panginoon? Isang gabi na naginip si Saint Jerome, ang nag-translate po ng Bible mula sa Greek to Latin Vulgate. Sa kanyang panaginip, tinanong siya ng Panginoon, ano regalo mo sa birthday ko? Sabi ni Saint Jerome, Panginoon, ibibigay ko po ang aking buhay para sa iyo. Sabi ng Panginoon, ang buhay mo, bibigay mo sa akin. Di ba galing sa akin? Ipahiram ko lamang sa iyo. Hindi mo pwedeng ibigay sa akin ang galing sa akin. Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang aking talino, lahat ng aking paginaghirapan. Lalo tigit yung Bible na to na pinaghirapan ko para sa inyo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ba yung talino mo galing din sa akin? Paano may bigay sa akin? Ang galing sa akin. At nag-isip si Saint Jerome, Panginoon, ano ba pwede kong ibigay sa iyo na galing lang sa iyo? Sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong kasalanan. Sa patangian lang ang galing sa iyo na hindi galing sa akin. Ngayong Pasko, handa mo bang ibigay ang pinakaregalong hiningi sa atin ng Panginoon? Sana ito'y may bigay natin. Sana sa tinig ni Juan Bautista, nating mapakinggan na sinasabi sa atin, siya tinig na sumisigaw sa ilang, tuloy niyo ang daan ng Panginoon. Ang pagbabalik loob, ang pagpapatawad at panghinang tawad. Ito sinasabi ni Juan Bautista sa ilang. Sana pakinggan natin ito. Sa pagtapos, mayroong isang magaling na sundalo na naging general sa kanilang pakipagdigma. Sa husay niya sa bandang huli, siya ginawang emperor ng kanyang mga nasakupan. Isang araw, may matandang sundalo ang lumapit sa kanya at pumunta sa palasyo. Ang sabi ng matandang sundalo, mahal na hari, mahal na emperor, ako po'y matanda na. Pwede po bang sa aking huling birthday, baka ito na pong huling birthday ko sa linggo, pwede po ba kayong dumalo sa aking kagalakan sapagkat magdiriwang ako ng aking birthday? Ang sabi ng emperor, naku, marami kong ginagawa. Pwede siguro, padadala ko lang sa iyo ang regalo, tapos yung kinatawan ko, pupunta sa iyo para makisaya. At ang sabi nung matandang sundalo, pinakita niya ang kanyang malaking sugat na peklat na sa kanyang dibdib. Mahal na emperor, nung tayo nakipagdigma, mayroong sasaksak sa inyo, isang pataliman tatama sa inyo. Hindi po ako tumawag ng iba para magligtas sa inyo. Bagkus, mahal na emperor, mismong ako ang sumangga
at dito tumama ang patalim na dapat ay para sa inyo. Hindi po ako nagpadala ng ibang tao para kayo iligtas. Ako mismo ang sumangga para hindi kayo mamatay. Kaya kayo nandiyan sa inyong kalagayan kasi inalik ko ang aking buhay para sa inyo. Pagkarinig noon, ang emperor ay tumugod at dadalo sa birthday ng kanyang minamahal na matandang sundalo. Mga kapatid, ngayong Pasko, hindi basta regalo lang ang binigay sa atin ng Panginoon. Mismo kanyang buktong na anak, ang ating Panginoon tagapagligtas, ang nag-alay para ikaw ay maligtas at ako, tayo lahat ay magkaroon ng tunay na buhay at buhay na walang hanggan. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa na langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa tabayan ng Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat parito, hukom sa nabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa amang mawain, halinang dumalangin, habang matyaga nating hinihintay ang pagdating ng Panginoon, ating sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang maipahayag ng simbahan ang tawag sa ating lahat na mamuhay ng matuwid bilang isang bayang tumatanggap ng pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang kalungkutan at pagkalumbay ay mapawi sa daigdig habang buong galak na ipinahahayag ang pagdating ng kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang yaong pinanghihinaan ng loob dahil sa mga pasanin sa buhay, ay makatagpo ng pag-asa sa pagkalinga na tinatanggap nila sa kapwa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang tayong tumanggap ng pananampalatayang Kristiyano, noong tayo'y binyagan, ay maibahagi ito sa iba, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapatid ay makarating sa Sion na umaawit ng kagalakan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa iba nating panalangin kahilingan. At po sisiyan po ang ikatlong kandila na kandila ng kagalakan. Kulay pink po. Kasama nito ating tinataas ang ating mga kahit sa salamat sa dakilang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kasama nito ating tinataasin ang ating mahal na Pangulo, ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, nagasupita sa pinakamababa sa ating mga kapitan at mga nanunungkulan sa ating pamayanan. Amang mapagmahal, bigyan kami ng lakas ng loob upang maipahayag sa daigdig ang kagalakan na dulot ng pagdating ni Jesucristo ang aming Panginoon, ngayit magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manamin lumikha, mihay nawang tubos, tapat naming paglilingkod sa pagganap sa tinatag na iyong anak, sa pakinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinemamoy ng mahirap upang mapaksama niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang may tapok niya kami sa iyong piling. Sa kailantarang muling pagdating, ang pakisama niya puspusang magnining at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasa namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin, banal ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, gay mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ako sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati nabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman nang matapos ang apoy, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaali namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simbahan naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Anang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon ni lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pag-idapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating amang mahabagin, sa panalangin ito sa atin ng Panginoon, ating awitin ang Ama namin. Sa langit ka, ay ang ngalan mo.
sa amin ang kaharian mo. Ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon. Hiniling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa pamakan, samantalang pinananabikan ng dakila papayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at kakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-isa iyong kalooban. Kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Ang kapayapaan ng Pangilaging sumainyo. At sumaiyo rin. Iba'y kapayapaan, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa itaas natin sa Kanya, ating mga kahit mapalad tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na komunyon, Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tatanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para baghang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Tumayo po lahat. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, ang pinagsasaluhan namin ngayon sa pagpatawad ng mga kasalanan, ay mapagindapat nawa kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang na iyong anak. Sa namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19 virus. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot na ito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa kaibubuti ng lahat at matulungan ang lahat na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Magsipo tayo para po sa ilang announcement. Sa darating pong Martes ay may simbang gabi na po tayo dito sa parokya. Yung pong panghapon, alas 5 po ng hapon. Tapos po sa madaling araw, meron din po 4:30 ng madaling araw naman po. Hinati po natin para po mas ma-accommodate po natin ng maraming tao. Kasi nga po, may hiningi po sa atin ng IETF na protocol na dapat po 50% lamang po ang magsisimba sa loob ng misa ng isang simbahan o chapel. Kaya kung 50 na po dito, so sa labas na po tayo po pwesto. Kaya ganun po at ganun po ang ginagawa na sa iba't ibang simbahan. At tatumpari po tayo sa alas 5 ng hapon. Tatumpari po niyo makikita iba-ibang araw po. Depende po sa schedule. At sa madaling araw naman po, kaming dalawa naman po ni Father Archie ang magpapalitan. Pero baka po sumama rin po si Father Per sa ibang araw po na ako po nakaschedule. Tapos po, dahil nga po Adbiento ngayon, yung simbang gabi, pagkatapos po ng misa, ay kami po ay magpapakumpisal nung pangmadaling araw. Kasi po sa gabi, sunod-sunod po ang aming misa na 4 na chapel po, 5, 6, 7, 8 po, yun ang mangyayari. Tapos po, nakapost na po sa labas yung ating isusuot na kulay, saan man na ating po bilang pakikisa, sense of belongingness sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Ito po'y pare-pareho sa bawat misa natin dito po sa nasasakupan ng ating parokya, pati din po ang MEG at yung sa Vicente Hulo, kasama po yun. So, sana po maging sa kabila ng pandemic at kasimplihan ng Pasko, ay masaya pa rin tayo at magalak sapagkat ang Panginoon ay isisilang hindi lang sa sabsaban, kundi isisilang sa ating mga puso. Kaya po sana ito'y maging daan ng pagkakataon na tayo'y maranasan natin na walang hanggang pag-ibig, pagmamahal sa atin ng Panginoon, kaya may galak sa ating mga puso. Tatayo na po lahat. Yuko po ang ulo at tanggapin po ang maringal ng pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo at anyong buong pamit-angkan na mapagkalinga at mahabagin Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Tapos ang banal na pagdiriwang, humayo tayo may kagalakan sa ating mga puso sa Panginoon nagmamahal sa atin ng lubos. Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. luwalhati